Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, komentohan po natin mga tambay. Ito pong Senate President mga tambay ay pumalag daw po. Pumalag at doon daw po sa nagpapakalat ng fake news mga kabayan, si Senate President Soto mga tambay, si Tito Soto. Fake news daw po mga tambay, nagpapakalat ng fake news. Yan, delikado raw kayo. At sinasabi po na kakasuhan po kayo ng Senate President mga tambay dahil po sa buwis, dahil po yung mga content creator at sinasabing mga vlogger ay bubuwisan daw po na hindi bababa sa 50%. Ayan daw po ay fake news. Huwag daw po nagpapakalat ng fake news ayon kay Senate President Soto. Pakinggan po natin ang balita. Pumalag sa fake news, kakasuhan ni Senate President Tito Soto ang mga nagpakalat ng balitang balak niya umanong patawan ng malaking buwis ang kita ng mga content creators. Ayon sa SP, sa loob ng higit 2 dekada niyang political career, never siyang nagsulong ng anumang tax bill. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. For the information of my colleagues, numerous and coordinated circulation of fake news have been circulating regarding new tax measures allegedly proposed by this representation by me. Hindi na pinalagpas ni Senate President Tito Soto bago mag-adjourn ang Senado para sa isang buwang bakasyon ang pagtuligsa sa mga kumakalat sa social media na pag-atake laban sa kanya. Kaugnay ito sa mga kumakalat na post sa social media na isinusulong umano ni Soto ang pagbubuwis sa mga content creator ng hanggang sa 50% ng kanilang kinikita mula sa mga natatanggap na stars, bonus at monetization ng kanilang mga post. Milyon man o hindi ang followers ay saklaw umano ng tax measure, bagay na mariing pinabulaanan ng Senate President. In my 24 years in the Senate, I have never proposed for any additional tax measures. In fact, I have consistently voted against it. Nakipag-ugnayan na si Soto sa Department of Information and Communications Technology at 2 content creator na gumawa at nagpakalat ng fake news laban sa Senate President ang natukoy na. Kasalukuyan pa niyang inaalam ng DICT ang pagkakilanlan ng iba pang gumawa at nagpakalat ng mga pag-atake laban sa kanya para masampahan ng kaukulang kaso. Babala niya sa publiko, huwag basta-bastang maniwala, lalo na kung ito'y masamang balita mula sa hindi mapagkakatiwalaang source. Nakabreak ngayon ang Senado at babalik ang regular session sa November 10. Sarap ng buhay na Senado, no? Nakabreak, mga tambay. Nakabreak, 1 buwan, mahigit. Sarap. Saan kayang bansa pupunta itong mga tao na ito, mga bayan? Saan kayang bansa pupunta? Karamihan pa yata dyan may mga bahay sa ibang bansa. Sarap buhay, no? Sarap maging politiko, lalo pagka senador at congressman, kahit mayor, gobernador. Talagang sarap ng buhay nila. Unbelievable. Baka bakasyon. Samantalang ang Pilipinas, lugmok na lugmok sa kahirapan. Hindi po ba? Hirap na hirap po. Lalong-lalo po sa korupsyong ginawa nila. Ubos. Baon pa sa utang. Yan po mga tambay, naibanggit lang po natin. Yan, matakot kayo. Yung nagpapakalat daw po ng fake news dito kay Senator Soto. Lalong-lalo po doon sa sinasabing bubuwisan daw po ang mga vlogger, ang mga kumikita sa mga online. Katulad po na napakarami pinakakitaan, di ba? May YouTube, Facebook, di ba? TikTok at kung ano-ano pang mga platform, di ba? Yan po mga vlogger, yan. Yung nagpapakalat ng fake news, matakot kayo kay Senator Tito Soto. Never daw po siya na gumawa ng batas, lalong-lalo sa sinasabing pagtaas ng buwis ay tinututulan pa raw niya ito, umano, mga kababayan. Napakagaling po na politiko po niyan, mga kababayan. 24 years, ayon po sa kanya. 24 na taon, mga kababayan. Ang tanong, gaano kaya karami ang kinita ni Senator Soto sa mga Pilipino? Umano. Gaano kaya karaming komisyon umano ang kinita ni Senator Soto sa loob ng 24 mahigit na taon dahil ngayon ay siya'y politiko pa rin. Nagtatanong lang po si Kamanong,
mga kababayan. Napakasarap. Kaya ito pong mga Pilipino na sinasabi pong mga nasa platform, wag po kayong gagawa ng anuman na fake news kay Senator Soto dahil delikado kayo. Delikado kayong magbalita ng fake news dahil si Senator Soto ay napakagaling at napakahusay na politiko. Kailanman ay hindi siya nagkakamali sa kanya pong trabaho, mga kabayan. At lagi pong pabor sa taong bayan ang kanyang mga desisyon. Kaya nga po natigil ang investigasyon yata ng flood control dahil po ang pinoprotektahan po niya ay laging taong bayan. Hindi po ba? Never siyang nagprotekta sa kapwa niya politiko, sa pangsariling interes ng kanyang kapwa politiko. At never niya rin po naprotektahan, mga kabayan, ang mga issue na involved din yata. Katulad po yata pati sa Pasig na meron po yata siyang anak doon meron pala siyang anak pamangkin pala, hindi pala anak. Pamangkin na mayor. At kaalyado pa yata nila na isang congressman doon na pinangalanan din yata ng Diskaya. Hindi kaya? Kaya po bibili po tayo kay Senator Soto dahil wala po siyang pinoprotektahan. Kahit po pamangkin niya, kaibigan, kahit kumpare niya si Tambaluslos, ay hahabulin niya po lahat ang issue at ipagtatanggol niya po at siya po'y naglilingkod para sa taong bayan. Kaya nga po, ang issue po ng flood control, hindi natin malaman, nasama na yata sa bakasyon. Wala na po yata, nasama na sa bakasyon ang issue ng flood control. Ganyan po kahusay na lingkod bayan ang isang Tito Soto. Mahusay pong Senate President. Hindi po ba? Talagang sa Pilipino po siya. At talagang binabantayan po ni Tito Soto ang bawat sentimo pera ng taong bayan ay hindi po nila palalagpasin na ito'y mawala. Basta mapunta lang umano sa mga vault. Hindi kaya. Kaya yan mga tambay, isang pagbabanta po yan ni Senate President Tito Soto. Lalong-lalo po sa nagpapakalat po ng fake news sa kanya. Mag-ingat po kayo. Delikado kayo kay Senate President Tito Soto. Dahil napakaganda po ng kanyang achievement at nagawa sa taong bayan ng 24 mahigit na taon na paglilingkod sa ating bansa. At patuloy pa naglilingkod hanggang ngayon. Napakarami na pong achievement, mga kababayan. Sa dami po. Sobrang dami na po, mga tambay. Kaya nga po hindi na natin mabilang ang mga pinaggagawa niya. Hindi po ba? Muli po mga tambay, yan po si Senator Tito Soto. Mga kababayan, ibang klase po yan. Napakahusay na politiko. Wala po akong masabi, mga kababayan. Ubod ng galing. Ubod ng galing. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga patuloy po na nagsusubscribe, thank you po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At yung panalangin at dasal po natin, mga kabayan, magpatuloy lang po tayo na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Na sila po ay maingatan sa kapahamakan ng Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal nyo. At syempre po, tayo rin po ay magdasal na tayo po ay maingatan at mailayo po sa kapahamakan, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.